Ako ang nagligtas sa'yo kagabi. Hindi mo nakalimutan yon, di ba? Hindi rin naman ako mabuting tao. Dahil nailigtas kita, ako ang nagmalasakit sa'yo. Dapat mong sundin ang lahat ng sinasabi ko. Ayaw ko. Alam mo naman, sa St. Virtue University, walang may lakas ng loob na guluhin ako. Kung ayaw mong makisama, mas lalo ka lang aabusuhin. Magiging aso ako? Nagtataka ako. Binalik ka na sa pamilya, Gu. Bakit napipilitan ka pa rin ng tangang si Gu Nanfeng ng ganto kalala? Ang nanay ko ay kabit. Ang katayuan ko ay kinamumuhian. Hindi maipagmalaki. Makes sense naman. Pero kabit ang nanay mo, hindi ikaw. Ano ang kinalaman ko doon? Anong ginawa ko? Huwag kang magboluntaryong umibig. Ang pakikisalamuha mo sa isang hamak na tulad niya, isang anak sa labas, ay nakakahiya sa pamilya. Si Gu Nanfeng ang tamang pagpipilian na magkatapat ang estado. Kung ganun mo kamahal si Gu Nanfeng, edi kayo na lang ang magsama. Ikaw! Paano ka nakikipag-usap sa tatay mo? Kulang ka na naman ba sa disiplina? Mahal kong tatay. Pinansin mo ba ako kailanman? Tatay. Tatay, isama mo na ako, pwede ba? Lahat sila inaapi ako. Pa! Tatay, isama mo na ako pa. Asma ako pa uwi. Pakiusap. Kung hindi ka gagawa ng gulo, sino ang lalaban sa'yo? Manatili kang tahimik dito. Tatay, isama mo ako. Bumalik ka, isama mo ako. Kahit ang sarili mong tatay, wala siyang pakialam sa'yo. Napaka-helpless mo, di ba? Huwag kang matakot. Aalagaan ka namin ng mabuti. Nung ipadala kita sa closed school, iyon ay para baguhin ka. Huwag kang magmalaki. Mga bodyguard. Hindi tumatanggap ng asong kalye ang bahay na ito. Palayasin nyo. Sino ang mangahas? Ako ang nagdala sa kanya dito. Ako rin ang mag-aalis sa kanya. Wala kang karapatang magtaboy. Yin-en, binabalaan kita. Huwag mong isipin na pag tumakbo ka papunta sa paaralan, wala na akong magagawa sa'yo. Magpipinta tayo sa labas mamayang hapon. Kung wala kang maipapasang magandang obra, gagamitan kita ng pamalu sa bahay. Tutulungan kita. Talaga? Oh. Ako, kontrolado ang galing ko sa pagpipinta. Ang guro at ang tatay mo, hindi malalaman. Anong tinitignan mo? Ang hirap mong pakinggan. Paano nasira ang boses mo?
Si Gunan Feng ang may gawa. Hindi pa. Hindi pa ito gumagaling. Akala ko pa naman, plastic ka lang. Akala ko maikli lang magsalita para cool. Ganun ba? Hindi. Ako. Ako mismo ang sinasabi ko. Anong kinakabahan ka? Nagbibiro lang ako. Alam kong hindi mo magagawa. Tingnan mo. Kailan pa nagkaroon ng koneksyon ng anak sa labas na kapatid mo at ang binibini? Nagkakilala na pala sila. Kailan pa sila naging magkasundo? Isang palakang walang kamuwang-muwang sa sarili, wala talagang pagpapahalaga sa sarili. Nangangarap pa na makipag-agawan sa akin sa mana ng pamilya. Nakakatawa talaga. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano ang gusto mong gawin? Hindi mo aminin ha? Matigas ang bibig mo. Titingnan ko kung hindi ka magsisigaw. Magsisisi ka. Anong walang takot na hayop ang naghagis sa akin? Yinen, Sabihin mo, sino ang hindi hayop? Yinen. Kilala ko siya mula pagkabata. Parang childhood friends. Tutulungan mo si Ruye. Sino ang childhood friend mo? Hindi ako close sa'yo. Pinilit mo si Guya na maging evil. Ako rin ay maaapektuhan. Ikaw ay isang problema. Sigurado ka na para sa cute na ito makipag-away sa akin? Ikaw. Hindi siya tao. Siya ay aso sa bahay. Kaya ko. Yinen, huwag kang maloko sa mukha niya. Hindi siya mabuting tao. Maaring nagplano siya para sa iyo. Dong gusto ay bariring mangagat sa sariling may-ari. Hindi ako magagawa. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Yinen, makinig ka sa isang payo ko. Mas mabuti kang lumayo sa guye. Kung hindi, Tumahimik ka. Tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa? Ikaw mismo ang gumante. Kamay. Madumi. Yinen, ano ba talaga ang pakinabang na ibinigay ni Guye sa iyo? Ano ang kinalaman mo? Gusto mong gawing malaki ang problema. Kung ganon, tutulungan ko gawin ng mas malaki. Hoy, Tiogu. Nabalitaan ko na ikaw at ang tatay ko ay nag-uusap para sa isang proyekto. Pero si Gunan Feng ay sinaktan ako kanina. Ano ang gagawin? Kapag ang tatay ko ay nalaman
Baka kanselahin niya ang proyekto sa'yo. Ano? Enen. Huwag mo siyang pansinin. Huwag mo rin sabihin sa tatay mo. Tio Gu ay seryosong paparusahan siya. Kung ganon, abala na po kayo, Tio. Yinen, ikaw ang masamang tao na nauna sa pagrereklamo? Anong yun? Umalis na. Cutie. Bakit hindi ka agad dumating para alalayan ako? Halika rito. Hindi ako makalapit. Sino ang nag-utos sa'yo na yakapin ako? Pasensya na. Akala ko, gusto mo. Huwag kang mag-akala. Kung may hindi ka naiintindihan, magtanong ka. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang dapat gawin. Dapa. Hoy. Kailangan mong tumihaya. Ganun dapat. Ayaw mong tumingin sa akin. Nahihiya ka ba? Kuye. Hindi. Ang magsilbi sa'yo ay isang karangalan. May pagkaunawa ka pala. To. Ay isang maliit na leksyon para sa'yo. Mula ngayon, sundin mo ang mga patakaran ko. Kung wala akong pahintulot, huwag kang basta-basta magpakialam. At ikaw ang kusang... Nagpakita bilang aso. Maging ganap kang tapat sa akin. Huwag kang mag-isip ng masama. Naintindihan mo ba? Naaalala ko. Salamat. Para saan ang pasasalamat mo? Salamat sa sampal na ibinigay ko sa'yo. Ang nangyari kanina. Salamat sa'yo. Isa kang asong marunong tumanaw ng utang na loob. Umuwi ka na at manood ng palabas. Papa, hindi ko talaga sinaktan si Yinen. Si Guye ang nag-udyok nito. Walang hiya kang anak. Sinabi mismo ni Yin En sa akin. Nagdadahilan ka pa. Pinagbibintangan mo ang kapatid mo. Ako, Isang mangmang na walang pangunawa. Si Yin En ba ay taong pwede mong bastusan? Kapag sinumbong niya sa tatay niya, makakaapekto sa negosyo ng dalawang pamilya. Hindi kita palalampasin. Papa, huwag kang magalit. Maganda ang ipinakita mo nitong mga nakaraang araw. Pagkalipas ng ilang panahon, maghahanda ako ng isang salo-salo para ipakilala ka sa pamilya. Sige. bakit? Si Guye ay isang ampon na galing sa slums. Hindi pwede. Aye. Kuya, mag-ingat sa iyong mga salita. Magkapatid tayo sa ama, pero iba ang ina. Kapag sinasaktan mo ako, parang sinusuway mo ang papa. Papa, alam ko na ang pagkakamali ko.
Guye, kahit na kinuha mo si Yin En bilang sandigan, hindi ito magiging epektibo. Hindi rin siya makakapagtanggol sa iyo sa lahat ng oras. Kapag nahuli ko ang tamang pagkakataon, mas lalo kang mahihirapan. Lumabaya! Hayaan mo akong tingnan ang progreso ng misyon. Master, sa kasamaang palad walang progreso sa iyong misyon. Patuloy na nagiging masama ang ugali ni Guye. Paano nangyari yon? Niloloko mo ba ako? Asa-asa kisisa tumakha. Parang kuneho siya sa lambot. At hindi ba't pinoprotektahan ko na siya? Paano nangyari to? Paumanhin po, Master, limitado ang kakayahan ng system. Hindi nito matukoy ang dahilan. Umalis ka. Yin En, huwag kang magpaloko sa itsura niya. Hindi siya mabuting tao. Baka may binabalak na iyan sa'yo. Baka naman, si Guye ang may pakananong gabing yon. Takbo. Dalhin mo siya pabalik para magamot. Opo, Nagpapanggap lang pala siya, nagpapasunod, nagpapakita ng kahinaan. Lahat yon panloloko sa akin. Ang sunod-sunuran mo. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kung ganon, tumahol ka nga. Aw, aw! Magaling, Guye. Nagtataka ako. Totoong aso ka ba? O isang mabanggis na lobo? Aking munting sinta. Ang tagal kitang hinintay. Ginamit mo si Yin En para pagtaksilan ako. Pinapangalanan ka ng tatay. Dapat kitang ipadala para makita ang putang inang yon sa impyerno. Suntukin ninyo. Dali, tumawag ka ng mas maraming tao. Mag-usap tayo ng mayos. Mag-usap tayo ng mayos. Yinen. Ito ay personal na away ko at ni Guye. Huwag kang makialam. Nagkakamali ka. Narito lang ako para manood. Magpatuloy kayo. Narinig mo ba? Huwag mong pababayaan ang binibini na maghintay. Suntukin ninyo. Tigil. Kanina, ang yabang mo, hindi ba? Ngayon, bakit hindi ka na lumalaban? O kaya, ginagawa mo ito para makuha ang simpatiya ni Yin En, sinasadya mong magpakita ng kahinaan. Ginoo, tulungan mo ako. Kapag patuloy siyang sinuntok, magiging masama ang ugali niya. Walang makakaalis sa parking lot. Hindi. Ikaw ay asong pinaglalaroan lang niya. Sa tingin mo, aalagaan ka niya. Gagawin niya. Talagang gagawin niya.
Asong baliw! Talagang handa kang mamatay para sa akin? Mamatay ka. Yin-en, hindi mo ba sinabi na hindi tutulungan ang batang lalaki na Guye? Sinabi ko rin kapag sinuntok ang aso, tingnan mo ang may-ari. Hindi mo maalala, magpagamot ka sa ospital para sa utak mo. Malis ka. Swerte mo, batang lalaki. Umalis. Nanalo ako. Kuya, sabihin mo sa akin ang totoo. Oh, ang bait mo. Huwag kang magsinungaling. Ayoko ng mga sinungaling. Isa lang ang pagkakataon mo. Pag-isipan mo muna bago sumagot. Seryoso ka ba talaga? Maging tapat sa akin. Hindi na kailangang mag-isip. Tapat lang ako sa'yo. Ma'am, Buti na lang meron ang sirang sistema. Kung hindi, malamang na naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Walang pag-unlad sa misyon. Ibig sabihin ba, Kuya ay naging isang masamang tao na may madilim na puso. Oo, amo. Hindi ko inakala na nagpapanggap siya noon. Malamang mahirap para sa'yo ang pagpapalambing sa kanya. Kahit ang pinakamalupit na asong panghuli ay maaaring mapalambing. Pagpapalambing ng tao, hindi ba mas madali? Amo, may paraan ka. Siguro. Hanapin lang ang dahilan kung bakit siya naging masamang tao. Lutasin ang mga problema sa kanyang puso. Tulungan siyang makuha ang lahat ng gusto niya. Wala na siyang masasamang ideya. Natural na magiging mabuting tao siya. Subukan mo na, amo. Mag-ingat ka. Binibino. Naayos na ng doktor ang sugat ni Guye. Gaya ng iniutos mo, nakatali na siya. Nasaan ang mga dokumentong ipinapaghanda ko? Narito. Kuya, naiingayan ako sa'yo. binibini. Bakit? Huwag kang magkunwari. Kung magkukunwari ka pa, wala nang saysay. Sabihin mo, ano ang pakay mo sa paglapit sa akin? Hulaan ko na lang. Gusto mo akong gamitin para labanan si Gunan Feng, tapos makuha ang mana ng pamilya Gu. Tama ba? Kung magpapakatanga ka pa, lalason kita para mawalan ka ng boses. At puputulin ang mga litid ng mga kamay at paa mo para dito ka na lang magpakailanman. Galing mo talaga, binibini. Hindi ko inakalang mahuhuli mo agad. Gusto ni Gunanfeng na patayin mo ako. Hindi ganun kadali. Hatakin mo siya. Ipakain sa aso. Guye, ginawa ko na ang utos mo. Sinundan ko si Binibini ng 1 linggo. Sa rooftop, siya nagtatago kapag lumiliban sa klase. Malapit na siya. Simulan mo na. Kulang pa. Isa pa. Sa wakas, nakita ko na ang tunay mong pagkatao. Kaya ng pangalan mo, yeah. Gusto ko yon. Pero ngayon, pwede na tayong mag-usap. Magbenta ka ng sarili mo. Ano ang ibig mong sabihin?
Literal ang ibig kong sabihin. Ibigay mo sa akin. Asa? Ang sabihin ko, ang gagawin mo. Kaya mo ba? Hindi. Matutulungan kitang makuha ang mana. Sarhan mo. Pangako ko. Binibini. Ang kontrata ay parang laruan lang. Pero hindi mo ako makukulong kapag wala ka na silbi. Dahan-dahan tayong magtutuot-tutuos. Sino ang susunod sa sino? Ako ang magdedesisyon. Pinapayagan ko ba kang umalis? Linisin mo ang sarili mo. Huwag mong dungisan ang paningin ko. Tumigil ka. Tanggalin mo ang damit mo. Ano ang tingin mo sa akin? Gusto mo tulungan ko? Kailan nakuha yan? Huwag kang makialam. Ingatan mo ang tono mo. Gusto kong malaman, sasabihin mo sa akin. Huwag mo akong pahulan. Naiintindihan mo? Sigo! 10 taon. Sigo, may kinalaman yan sa pagiging kontrabida ni Guye. Noong araw pinilit kitang paalisin ng nanay mo. Ay para maging mas malamig ang dugo mo. Ano pa ang pinangungulila mo? Mukhang gamot lang ang makakapagpalinaw ng isip mo. Sabihin mo, anong natutunan mo sa loob ng 10 taon? Ako ay isang anak sa labas. Upang matanggap ng pamilya at makuha ang karapatang magmana, kailangan kong magbayad ng mas malaki. Hindi dapat magkaroon ng damdamin o kahinaan. Dapat maging matigas ang puso at malakas ang kilos. Lahat ng makakalaban sa akin ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ipinagmamalaki ko ang pagkaunawa mong yan. Ngayon pa lang, inaasahan ko na kung sino sa iyo at ng kuya mong si Nanfeng ang magiging tagapagmana ng pamilya. Ako lang ang dapat. Mauna na akong maligo. Tingnan mo kung ano ang lugar na Sigo. Ang nalaman ko lang, itinatag ito ng Gu Group bilang pribadong eksperimentong paaralan. Nasa isla ito na napapaligiran ng dagat. Hiwalay sa mundo. Parang mga bilanggo ang mga tao sa loob. Ito ay katulad ng closed-door high school na pinasukan mo dati. Nakuha ko na. Pumunta ka sa Sigo para magsiyasat ng mabuti. Pupunta ako sa bahay niya. Sige, Ano kaya ang naranasan niya sa ganoong lugar? Noong nahayag ka sa harap ni Dak Xiaoji dati,
Agad na pinahanap ka ng kanyang bodyguard sa sigaw. Ano na ang gagawin natin sa plano ngayon? Ipagpatuloy. Maging aso. Ang kakilakilabot na demonyong ito ay napigilan ni Dak Xiaoji. Kaibigan ka ni Gunan Feng. Pumili ng kamatayan. O magtrabaho para sa akin. Magtatrabaho ako para sa iyo. Hindi mabuting tao si Dak Xiaoji. Gusto mo pa ring magpakapeligro at guluhin siya. Hindi ka ba talaga natatakot mawalan ng buhay? Lalo na ako. Laro lang naman ito. Ang matalo, siya ang mawawalan ng buhay. Paumanhin, Miss Yin. Walang sinumang maaaring pumasok sa silid-aklatan ni Second Young Master Gu. Sinabi ni Uncle Gu na maaari akong pumasok at lumabas kung saan ko gusto. Umalis ka. Ano ba yan? Gusto mo bang makilala ako? Kakapirma lang ng kasunduan sa akin. Nagplano na agad. Go. Xiao. Aso. Sabihin mo sa akin, para saan ang mga litrato sa dingding? Lahat ay gustong patayin. Kasama ako. Hindi. Magpapasalamat ako dahil iniligtas mo ako. Sana nga. Loko ka! Sumunod ka ng maayos sa kontrata. Kung hindi, papaalisin kita sa Shangde, hindi? Alibos ka rin. Ang una. Binibini. Nasaan ang ipinahanap ko sa'yo? Nakakuha ako ng ilang impormasyon tungkol kay Guye at narinig ko rin na simula pagkabata siya ay tinuring na tagapagmana. Pero ang paraan ng pagtuturo ay napakalupit. Puro hampas o pag-inject ng gamot. Parehong napinsala ang pisikal at mental na kalagayan. Malupit na pagpapahirap at pagkontrol. Sa weekend ay ang aking pagtitipon para sa pagpapatunay. Pupunta ka ba? Depende sa mood ko. Ikaw na lang ang pumunta.
Parang sinusuyo mo ako ba? Kaya turuan kita. Kung paano magpakumbaba. Hindi kita makita ngayon. Bumaba ka. Ganito dapat. Pero, nakakuyom ang kamay mo. Gusto mo ba akong patayin? Ito ang bagong produkto ng kumpanya ng tatay ko. Binuo nila ito para malaman ko ang mga galaw mo. Kapag kailangan kita, mag-ilaw itong pula. Isuot ko sa'yo, okay lang ba? Kokontrolin mo ako. Tangang aso. Nag-aalala lang ako sa'yo. Huwag kang tumanggi. Isuot mo. Bakit 130 na ang tibok ng puso mo? Kinakabahan ka. Tulad mong mahirap sa klase, hanggang kamatayan, mahirap ka pa rin. May shortcut ako ngayon. Gusto mo ba? Siyempre gusto ko. Gusto kong mawala si Guye bago ang pagtitipon. Pero sobrang alanganin siya sa akin. Kailangan kitang iimbita siya. Sabihin mo lang, Isang anak sa labas na hindi man lang lumalaban o sumasagot kapag inaapi. Napakaaga mo, Xiaoye. Nasaan? sabihin mo sa akin. Ito ba ang hinahanap mo? Kunin mo kung kaya mo. Huwag mo akong titigan. Dito ko talaga pinili ngayon para magkaroon ka ng aksidente. Talon ka kung hindi. Nagbabanta ka. Gumamit ng patalim. Mukhang hindi mahalaga ang abo ng nanay mo. Isa ka lang talagang malamig at walang puso. Mamamatay tao. Hindi ako ang pumatay. Hindi. Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Isa kang mamamatay tao. Hindi ako pumatay. Tumigil ka. Hindi ako pumatay. Tinutulungan kita, Kuya Ye. Malaya ka na kapag tumalon ka. Halika, bilisan mo. Bumaba ka at tingnan mo. Naghihintay sa iyo sa ibaba ang nanay mo. Halika, tuloy lang ang pag-akyat. Halika, umakyat ka. Isipin mo. Isipin mo ulit. Kuya, baliw ka. Ka. Malapit na. Ayaw kong maalala ang taong nang iwan sa akin nung buhay pa siya. At nagdulot sa akin na mamuhay sa kadiliman. Iniwan ka ng nanay mo.
upang makatakas sa pamilya Gu, nahulog siya at naging parang gulay. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Gayunpaman, hindi na siya magigising. Ipadala mo siya. Ito ay isang kinakailangang kurso sa siga. Kung magpapakalambot ka ng puso, hindi ka karapat dapat maging anak ko. Sigulin siyan. Ngunit bakit? Ginagawa mo lang na biro ang aking paghihirap. Guye, hindi mo ba alam kung paano namatay ang nanay mo? Guye. Huwag kang pumatay. In-en, siya ay isang taong baluktot ang pag-iisip demonyong pumatay kahit sa sariling ina. Patuloy mo pa siyang tinutulungan? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Naniniwala ako. Hahaha. Naniniwala siya. Naniniwala ako na siya ay mabuti. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Sinabi ko na ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Niloko niya ako. Kainis. Sinabi ko ba sa iyo dapat mong sundin ang sinasabi ko? Guye. Gusto mo bang lumaban sa akin? Hindi ko mapigilan. Wala yun. Ako na. Ano ang gusto mong gawin? Um, Huwag mo akong guluhin. Wala akong pakialam sa lumang bahay ng pamilya Gu at sa mga bagay na pinag-aagawan. Kahit ano na may kinalaman sa Guye. Pakikialaman ko. Ang laro ay nagsisimula lang. Gusto mo bang maging mamamatay tao, Guye? Ikaw ang ikukulong. Sino ang tutupad sa kontrata? Guye. 41 grado ang lagnat. Kailangang pababa agad ang temperatura. Pinapainom ko ng gamot, hindi pinapasakit. Kumalma po kayo, Binibini. Siya ay pasyente. Lumabas. Opo, Magiging tanga ka kapag hindi nagpagamot. Hindi ako tanga. Kuya, tingnan mo kung sino ako. Inuutusan ko kang magpagamot. Kapag hindi nagpagamot, masusunog ang utak mo. Natatakot ako. Wala kang karapatan tumanggi. Hindi pagpapahirap, paggamit ng gamot. Ang katawan at isipan, nagdusa sa hindi makataong paghihirap at kontrol.
Nagkasundo ka sa akin. Nangako kang susunod sa akin. Hindi ka dapat magbago. Sinaktan kita ngayon, huwag mo akong sisihin. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Ano ang mali mong ginawa ngayon? Hindi ako nakinig. Kaya nagkamali ako. Tama ang sinabi mo. Sa hinaharap, huwag kang magpadalos-dalos sa paggawa ng mga bagay. Ano mang gagawin mo, kailangan mo munang sabihin sa akin. Sundin mo ako. Pagbigyan mo ako, yan ang pinakamahalaga. Naintindihan mo? Naiintindihan ko. At isa pa, huwag kang magtiwala agad sa mga taong nasa labas. Lalo na sa mga tulad ni Byron na may masamang intensyon. Kung hindi, magiging katulad mo ngayon, naloko ka. Ikaw naman. Maliban sa akin, Espesyal ka. Binabati kita, Panginoon. Natapos na ang 20% ng misyon. Nagsimula na si Guye. Tinatanggap na niya ang iyong pagsupil. kung gayon, tama ba ang pamamaraan ko? Tama. Nakapagpagaling ang iyong mga kilos sa madilim at saradong puso ni Guye. Panginoon, ipagpatuloy mo ang iyong magandang gawain. Hindi ko inakala na isang kontrabida na hindi nakaranas ng kabaitan at pagtatangi ay talagang magiging tapat sa kanyang Panginoon. Naging kawili-wili na ang misyon na ito. Walang modo. Nakagawa ka pa ng kalokohan na sirain ang pagdiriwang para sa kanya. Nakakahiya ka. Tay, si Guye at Byron ang nag-away. Wala akong kinalaman. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Akala mo ba tanga ang tatay mo? Kung wala kang kinalaman, ang estudyanteng mahirap na si Byron, anong magagawa niya? Simula ngayon, si Aye. Siya na ang tunay na anak ng pamilya Gu. Walang dapat magmaltrato sa kanya. Opo. Honey, akala mo ba tatanggapin ka ng pamilya ang maruming nakaraan mo? Walang maglalakas loob na banggitin iyon. Hintayin mong ikamatay ka ng chismis. Pananatilihin kitang nabubuhay sa dilim. Honey, anong paraan ang ginamit mo para biglang maging anak na babae at parang aso na lang ni ate? Siya ngayon ay tunay na pangalawang anak ng pamilya Gu. Anong anak? Mas mabuting tawaging mamamatay tao. Nakita mo ba ang video sa campus website? Pinatay niya ang sariling ina. Nakakatakot. Ano nang pinag-uusapan? Alam mo naman yan, Miss Yen. Palagi kang kasama ng mamamatay tao. Hindi ka ba natatakot masamang panaginip? Alam kong ikaw ang nag-post ng video. Alam ko ang gusto mo. Burahin mo ang video. Kaya kitang pilitin ng pera. Baka mali ang pinipilit mo. Wala sa akin ang original file. Nasa kay Gunan Feng. Guye, kumusta ang pakiramdam? Gunan Feng, tumigil ka na nga. Ngayon, nakita na ng lahat ang tunay na pagkatao mo. Saan ka man pumunta, pagtuturo-turoan ka ng mga tao. Taong walang utang na loob kahit sariling ina hindi pinatawad. Hindi ka dapat mahalin ng sinuman. Ano, nasaktan ka ba? Pero yan ang katotohanan. Hindi ka karapat-dapat na makipagkompetensya sa akin. Ano bang meron ka?
Gunan Feng. Gusto mo pala ng atensyon. Eh di, maranasan mo rin ang pakiramdam ng pag-atake ng buong paaralan. Yin-en, Kuya. Kahit si Guye, marunong magpalaki ng loob, bakit ikaw hindi mo magawa? Kung ganon kahalaga si Yinen at nakuha mo na siya, paano ka pa mag-aalala na hindi makuha ang mana? Talagang nagising ako sa katotohanan sa sinabi mo. Mahirap ang tao, pero matalino naman ang utak. Si Yinen hindi suplada. Gusto mo ba akong hiyain muli? Kung gayon, maghintay ka. Naguluhin ng tulad ni Gunan Feng na walang kwentang tao. Miss, na-delete na ang video ni Ginoong Gu na pangalawa. Ngayon sa paaralan, lahat ay nagsasalita tungkol sa paghampas ni Gunan Feng sa inyo. Mahirap siyang magpaliwanag. Para sa iyo ito, muntik na mawala ang buhay ko. Wala ka bang anumang ipinakita? mas masunurin ako. Ikaw lang ang pakikinggan ko. Bakit walang reaksyon ng sistema? Sinabi mo. Masunurin ka nga ngayon kaysa dati. Opisyal na kitang bibigyan ng regalo. Gusto mo? Gusto mo pa rin. Naniniwala ako kung mabait siya. Huwag kang matakot. Mas mabilis kang gagaya natin na galing kapag tinurukan ka. Ababa, fiyate yan. Sabihin mo sa akin. Talaga bang gusto mo? Talaga bang gusto mo? Gusto ko. Tandaan mo ang pakiramdam kanina. Delikado talaga ito. Kung magkukunwari ka pa at magpapalusot sa akin, kapag nahuli kita sa susunod, hindi ko nabibitawan. Espesyal na ipinagawa ko ito para sa iyo. Eksklusibong kwintas na dog tag. Huwag mong aalisin nang walang pahintulot ko. Naintindihan mo ba? Amo, malaki ang pag-unlad sa misyon natin ngayon. 40% na ang natapos. Pakiusap, suriin ninyo. Tito Yin, nandito po ako para humingi ng paumanhin sa inyo. Namfeng, kumakalat na po ang balita sa buong paaralan. Sinaktan mo ang aking anak na babae. Kung hindi kayang magbigay ng paliwanag ang pamilya Gu, hindi ko ito palalampasin.
Tito Yin, totoong nagkagusto po ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa pagpapahayag ko ng nararamdaman, ganito siya katindi ang pagtanggi sa akin. Sa ganito si NN ang hindi naging maayos. Tito Yin, mabuti po si NN, kaya nakikiusap po ako sa inyo. Payagan ninyo kaming magpakasal. Tumayo ka na. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umuwi ka na. Huwag mong istorbohin ang pahinga ko. Malubha ba si NN? May nararamdaman ka pa bang iba sa katawan? Hindi po ba kayo busy? May oras pa kayong mag-alala sa akin? Ikaw lang ang anak kong babae, papaano kita hindi aalagaan? Maging mapagpatawad ka. Huwag mong sisihin si Nanfeng. Nagpakumbaba na siya at humingi ng tapat na paumanhin. Isinasaalang-alang ng tatay ang negosyo ng ating dalawang pamilya. Kaya pumayag na rin ako na ikasal ka sa kanya. Pakikipag-alyansa? Ayon sa hula ng system, kung makikipag-alyansa ako kay Gunan Feng, tiyak na magkakagalit sa akin si Guye. Hindi ba't mas lalo akong malapit sa kamatayan? Ang kasintahan ni Gunanfeng, ang pinakanararapat na sumama sa kanya sa impyerno. Bakit mo ginawang negosyo ang buhay ko? Hinchuanggi, sinasaalang-alang mo ba ang nararamdaman ko? Iniisip lang ng tatay mo ang kinabukasan mo. Si Nanfeng ang panganay sa pamilya Gu. Pinakamagandang pagpipilian sa buong Yujing. Kung hindi mo siya pipiliin, ang pipiliin mo ba ay yung mapanganib na mamamatay tao na si Guye? Siya ang pipiliin ko. Gusto ko ang mapanganib. Ikaw, ayaw mong magbago. Hindi ka na papasok sa eskwela hanggang sa ikasal ka. Gusto mo akong ikulong? Guye, emergency report. Binabalak ni Gunanfeng si Inen. Kumuha ng business alliance. Malapit na silang magpakasal. Ang kapangyarihan ng pamilya Yin sa Yujing, walang pamilyang makakagalaw. Kung magtatagumpay talaga si Gunanfeng, masama yon para sa akin. Mainit kong iminumungkahi na gamitin mo ang iyong ganda para makipagkumpetensya. Baka sakaling makakuha ka ng posisyon. Sirain muna natin to. Ay nako. Binibinihin, alis ka. Lumayo ka, manyakes! Gagamitin mo ako para sa kasal para palakasin ang posisyon mo. Kahit sa susunod na buhay, hindi mangyayari. Huwag mong sabihin yan ng ganito katiyak. Guye, lumapit sa'yo. Hindi rin maganda ang intensyon niya. Kung mas magkasama tayo, baka mas malaman mo na mas maganda ako kaysa sa kanya. Tignan mo, napaka-attentive ko. Nagdala pa ako ng bulaklak para sa'yo. Kapag nakikita kita, nakakasuka lang. Guye. Yin-en, kailangan mo ba akong maghatid sa'yo? Huwag kang mag-effort, hindi mo siya maaalis. Yinen, pinapayo ko na sumunod ka sa kasal sa akin. Mas alam mo ito kaysa sa iba. Ang desisyon ng tatay mo, walang pagbabago. Harangan mo! Pag sinabing tumakbo, tumakbo ka lang talaga. Gusto mo ba akong mapagod ng husto? Sinunod ko naman ang gusto mo. Bakit ka pagalit? Tangang hindi marunong umintindi.
Masaya ako. Masaya ako. Masayang masaya ako. Gusto ko pang sumayaw sa galak. Ayos na ba yan? Ako, hindi ako marunong sumayaw. Lahat ng sinasabi ko, totoo sa'yo. Napakasimple ng isip mo. Wala ka ng itsura ng kontrabida. Tarantadong lalaki. Umalis ka dyan. Asan na ta? Sa kabuuan ng performance mo ngayon, ayos na ayos. Bibigyan kita ng reward. Ano sa tingin mo? Anong reward? Ito ang reward. Sampalang parusa. Halik ang reward. Kapag nagkamali, dapat tanggapin ang parusa. Maging masunurin, may reward pa ulit na kuha mo? Ano yan? Bakit patuloy na tumutunog ang bracelet? Siyang tunay na sira. Itatapon ko na yan para sa'yo. Hindi, di ko itatapon. Binigay mo yan. Dapat pahalagahan. Ikaw? Mabilis ang tibok ng puso. Anong dahilan? Dalhin kita para magpababa ng temperatura. Saan tayo pupunta? Kayong dalawa, doon. Isang grupo ng walang kwentang basura. Hindi nahanap ang young lady. Huwag na kayong bumalik. Uncle Yin, wag muna kayong magalit. Ininay na daya ni Guya kaya nagkamali. Mas mabuti. Munang i-announce sa industriya ang balita ng pag-iisang dibdib. Kapag naset ang araw ng engagement, sigurado ako mauunawaan ni Inen. May punto ang sinabi mo. Hindi na dapat hayaan ang kalokohan niya. Papag-utusan ko agad ang sekretary na i-announce ang magandang balita. Salamat, Uncle Yin. Bakit mo ako palaging tinitingnan? Maganda. Ang galing mong magpuri. Magang maaga, nagpapakita ka ng kabaitan sa akin. Nag-aalala ka ba? Napumayag ako sa pag-aasawa ni Gunan Feng. Binibini, may problema. Ang balita ng pag-aasawa ng mga pamilya Gu at Yen ay kumalat sa buong Yujing. Gumagawa ng masama. Ako ang aaksyon. 40% lang ang pag-control. Ang kalagayan ni Guya ay hindi matatag. May panganib na lubusang maging masama. Dapat pigilan siyang makipagkita kay Gunan Feng, direktang harapan, upang hindi siya ma-stimulate. Ako ang hahawak sa bagay na ito. Hindi ka dapat makialam. Pero, Walang pero, sundin mo lang ang sinasabi ko. Huwag kang sumagot. Bumili ka ng almusal para sa akin. Binibin, ikaw, bakit hindi mo hinayaang tumulong si Guye? Hindi siya angkop para sa bagay na ito. Kung susuriin ito ng tatay niya, makakaapekto ito sa karapatan niya sa mana. Ano ang gagawin mo? Hanapin mo ang ilang tao na may record. Maghintay sa banquet hall. Hagpapanggap ako na pumayag sa pag-aso. At ilkulo ko kikita po wayo. Akit ko kayo sa pet ay ang luloko ko si Gunan Feng asa penetrate at Feng. Pagkatapos
Gu Nanfeng. Ang galing mo talaga. Sa pakikipag-isang dibdib sa akin, parang nakuha mo na ang pinakamalaking bentahe para sa mana. Pagkatapos nito, wala nang magagawa si Guye. Ito ay na para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ito ay isang sampal para sa'yo bilang pagdiriwang ng ating kasal. Mahal kong nobya. Ang wild mo. Gusto ko yan. Mahal kong nobyo. Kaya ipapaalam ko na rin sa'yo, mamaya pumunta ka sa kwarto ko sa hotel para sa kasal. Sasabihin ko sa'yo kung anong klaseng tao ako. Sa wakas nagising ka na rin. Kung alam mo lang noon, bakit ka pa kasi nagpakipot? Kawawang tao. Hinahamak ng lahat. Demonyo. Yin-en. Ito ang tunay mong iniisip, di ba? Pakunwari kang mabait sa akin. Sa totoo lang, ikaw at ang mga nanloko sa akin, walang pagkakaiba. Patuloy siyang nanloko sa akin. Pakunwari mabait sa akin. Linoko si Gu Nanfeng para pumunta sa tabi ng ilog. Sige, gagawin ko ito agad. Napag-usapan na pupunta sa hotel ng kasal. Bakit nagbago at dito sa tabi ng ilog? Saan siya? Guye. Yan Yi ang loko, nagtaksil sa akin. Gu Nanfeng. Hindi mo dapat mag-isip ng masama tungkol sa Yin-en. Ang labanan para sa karapatan ng pagmamana dapat matapos na. Gusto mo akong patayin? Guye? May lakas ka ba? Kahit patayin mo ako, Ang pamilya Gu hindi magpapatawad sa'yo. hindi ka rin magiging komportable. Namatay sa pagkalunod. May ilang eksperto inilagay sa mga madilim na lugar ng banquet hall, handang makinig sa mga utos mo. Gu Nanfeng ay nagmamadali para magpakasal sa akin. Bakit hindi pa siya dumadating? Nabuko niya ang plano ko? Malaking error sa programa. Master Guye ay naroroon na sa pinakamalapit na gilid ng pagiging tiwali. Hindi ito posible. Hindi ka rin magiging maayos. Nalunod, namatay. Guye. Akala mo ba hindi ako handa? Bago ako pumunta rito, nagpadala ako ng location tracker sa tatay ko. Kung papatayin mo ako, hindi ka rin makakatakas. Guye. Kumalma ka. Hindi ba kita sinabihan na huwag kang kumilos ng mag-isa? Bakit ka kumilos ng mag-isa nang walang paalam sa akin? Wala kang pakialam. Ano, ang tapang mo na? Ngayon, hindi mo na sinusunod ang sinasabi ko? Tao ako, hindi aso. Huwag mo akong lokohin. Nagmamadali kang pumunta rito. Hindi ba para iligtas ang nobyo mo? Si Gu Nanfeng. Sayang naman. Sa pagkakataong ito, hindi mo ako mapipigilan. Ano bang pinagsasabi mo? Ihulog mo ang kutsilyo. Isa kang aso. Hindi. System. Mabibigo na naman ba ang misyon ko po? Asaji mo out ko. Si Guye ay isang masamang tao mula pa sa simula. Hindi ko talaga siya mapasunod. Hindi ko siya pakakawalan. Kung hindi mo siya pakakawalan, patayin mo rin ako.
Patayin mo ako at itapon sa ilog. At kaya mo ba? Gaano ba ang pagmamahal mo sa Gunan Feng? Handa kang mamatay para sa kanya? Pinapanggap ko lang na pumayag ako sa gusto ni Gunan Feng para mapatay ko siya ng palihim. Tinutulungan kita. Niloko mo ako. Ano pa? Akala mo talaga magpapasunod ako sa'yo? Sayang lang. Pa isang taong hindi sumunod. Nasira ang plano ko. Pasensya na. Natatatakot ako na mawala ka. Bukod sa'yo, wala nang ibang nagmamahal sa akin. Nagkamali ako. Suntukan mo ako o bugbugin mo ako. Okay lang. Kanina ang yabang mo, di ba? Hindi ba gusto mong mamatay ako para sa kanya? Sige, ay pagpatuloy mo. Ang bagay na binigay ko, hindi basta-basta ang itatapon mo. Nawala na sa'yo. Ang bagay na ibinigay ko, hindi ito basta-basta mong itatapon, hindi rin basta-basta mong makukuha. Nawala mo ito. Akin ito. Pakiusap. Talagang alam ko na nagkamali ako. Sa susunod, hindi ako magiging impulsibo. Wala na nang susunod. Matagumpay ang restart ng system na recover ang data. Pagbati maestro, 60% na ang natapos sa task. Magdapa ka, mag-isip-isip kang mabuti. Ito ay para sa akin. Linyi. Nakita ko ang mga datos na nakuha mo dati sa sigaw, ang mga datos na nakuha ngayon birthday ng Guye. Oo, miss. Hindi mo na kailangang pumunta sa wedding hotel. Bumili ka ng cake para sa akin. Oh. Hayop ka talaga? Huwag mong kunin. Patawarin mo ako. Pwede ba? Sino ang nag-utos sa'yo na gumapang papasok? Lumabas ka. Ayokong makita ka ngayon. Ilagay mo. Akala mo patay ako? Bakit hindi mo dinala ang insenso para magsindi? Nag-research ako. Sa internet, sabi nila dapat sincere ang paghingi ng tawad at ang pagmamano ang pinakasincere. Magmano ka sa iba para mawala ang away. Tumayo ka. Sinabi ko tumayo ka. Tumayo ka. Alisin mo ang damit mo.
Lumang bahay. Pinalayas ako ni Gulin yan. Lumuhod ka. Alam mo na ang sakit. Para matuto ka. Kung nakinig ka lang sa akin, hindi ka sana pinalayas sa Kyoto. Natuto na ako. Huwag kang magalit. Magaling ka talagang magpatawa. Pero huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mong masama. Kung gusto mong manatili, sa sahig ka matulog. Takbo! Takbo! Tumakas sa sigat. Takbo! Kailan ka sumampa sa kama ko? Magsalita ka. Ano ba ang gamit ng bibig mo? Madaling araw. Nag-sleepwalk ako. Nag-sleepwalk sa madaling araw? Talagang marami kang alap. Ninakawan mo ako ng halik kagabi? Hindi. Hawak lang ng kamay. Akala ko malaki ang lakas mo. Aspa-fu-fu-fu. Kising ka pa ba? Nakalimutan mo ang pagkatao mo? Hindi ko nakalimutan. Sabihin mo sa akin. Kanino ka? Sa Yin-en. Ako ang guye ni Yin-en. Mali ang sagot. Ano ka sa akin? Aso. Pinapatawad kita. Hindi na pwedeng tanggalin. Hoy, may lakas ka pa ng loob na bumalik. Tumahimik ka nga, may ka. Ang ingay mo. Gunan Feng, bakit hindi ka pa nagtagal sa ospital? Ikaw, anong ipinagmamalaki mo? Magkarelasyon pa rin tayo sa kasal. Tuloy pa rin ang kasunduan, hindi ka makakatakas. Ay, wag kang mag-alala. Ikaw naman, alagaan mo ng mabuti ang kapatid ko para sa kuya mo. Kasi nga, magkakapamilya tayong lahat. Sabi ko natutulog ako po. Ako. Umalis ka. Alis na nga ako. Anong pagiging tarantado mo? May naisip akong magandang solusyon. Ngayong pagkakataon, magiging masaya ka. Ginoong Gu, Naniniwala si Gunan Feng sa'yo. Gusto kong magtayo ka ng isang bitag para maakit mo siya.
Gumawa ng isang eskandalong sexual. Pag-isipan mo, gusto mo bang makipag-deal? Hindi ako kumakampi sa kahit kanino. Ang tanging tingin ko ay ang pakinabang. Ginoong Gu, anyan ang mapapala ko. Kasundo, Kapag tinanggap mo na ang aking alok at hindi mo ito natupad, alam mo kung ano ang kahihinatnan. Kapag nakuha mo na ang mga litrato, ipadala mo muna kay Yin Zhuangyi. Ginoong Gu, disiplinahin mo ng mabuti ang anak mo. Kalimutan na lang ang pag-aasawa. Hindi ba't may sarili kang desisyon? Enen, nakita ko rin ang balita. Ang usapin ng pag-aasawa, ako ang nagkulang sa pag-iisip. Kinansel ako na, kaya ikaw... Hindi naman kailangang ako pa ang maging kabit ni Gunan Feng. Hindi ba't susunduin mo ako para sa engagement? Bakit biglang nagbago ang sinasabi mo? Nagkamali rin ako kay Gunan Feng. Hindi ko alam na siya ay hindi tapat. Nagkakagulo sa relasyon. Kung hindi, talagang hindi ako papayag. Tatay Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Hindi na kailangan ng paumanhin. Sana sa susunod, konsultahin mo muna ako. Maganda ang ginawa mo ngayon. Matalino ang paraan mo. Ang mga eskandalo ni Gunan Feng pagkatapos lumabas, malaki ang nawala sa kanya ngayon. Kailangan lang ng dagdag na pagsisikap. Dapat na siyang talikuran ni Gulin Tian. Gantimpala. Ibigay mo sa akin. Ngayon, tingnan natin ang iyong pangkalahatang pagganap. Dahil maganda naman ang ipinakita mo, bibigyan kita ng premyo. Ano sa tingin mo? Anong premyo? Ito ang premyo. Ang sampal ay parusa. Ang halik ay premyo. Kunin mo na. Kinagat mo ako asin natin. Alam mo, wala mo ba aso at Hindi marunong humalik. hindi marunong humalik. Maghanap ka ng makakapag-practice sa'yo. Balik ka kapag marunong ka na. Sa'yo ako magpa-practice. Alam mo ba ang sinasabi mo? Subukan mong humingi pa ng isa? Dapat umuwi ka na. Ayoko umuwi. Gusto kong matulog kasama ka. Hindi pwede. Hindi tayo magkasintahan. Wala ring kasunduan sa kasal. Kid-face, nandiligaw ka na ba sa akin ngayon? Pwede ba akong maging kabit?
Anong klaseng pag-iisip yan? Normal na tao ako. Wala akong interes na magkaroon ng kabit. Pwede bang ituring na parang gantimpala sa isang aso? Bonus yon. At depende sa susunod mong pagganap. Pwede bang makuha ng pauna? Hindi pwede. Gago. Ang chismis tungkol kay Gunan Feng ay kumalat na ng husto. Ang banak, Ma'am Gao nga, ang mga ilegal na kumpanya sa ilalim ni Gulin Chan ay marami nang isinara. Oras na para tapusin ang laban para sa mana. Ano to? Ang dokumentong ninakaw ko mula sa Sigo. Mapapatunayan nito na si Gulin Chan ay nag-aaral ng ilegal na gamot. Hanga ako. Ikaw talaga. Nagplano ka hanggang sa huli para sa malaking bagsak. Doble ang tira sa mag-amang yun. Kapag nakuha ko na ang mana, pupunta ka sa pulis para magsumbong. Walang kwentang emosyonal. Dahil sa isang mahirap na estudyante, sinira mo ang kasundong pagsasama sa pamilya Yin. Ngayon sa internet, puro chismis tungkol sa inyo. Nabunyag na ang mga ilegal na negosyo. Muntik na akong imbestigahan. Lahat yon ay dahil sa babaeng yon na si Bayran ang nagplano laban sa akin. Pinaalis ko na siya ng sapilitan. Wala nang saysay ang pag-aayos. Sayang ang lahat ng puhunan ko sa pagpapalaki sa'yo. Simula ngayon, Aye, ang siyang pinakakarapat dapat na tagapagmana. Bakit? Bakit siya ang makakapamahala sa pamilya? Tingnan mo ang itsura mo. Diyan mo malalaman kung bakit mas magaling si Aye kaysa sa'yo. Magaling siya pero hindi ibig sabihin siya ang huling mananalo. Hindi ako titigil ng ganito. Tapos na ang problema sa pamilya Gu, naging tagapagmana na ako. Nagmamayabang ka na naman sa akin. Kunin ko ang gantimpala ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Gusto mo talagang matulog kasama ko. Oo. Gusto kong matulog kasama mo. Kapag kasama kitang natutulog, hindi ako nananaginip ng masama. Maganda ang pangarap mo, sa kwarto ng bisita ka matulog. Wala akong oras para sa'yo. Yin-en. Yin-en. Kung hindi ka sasagot, ako na lang ang magbibigay ng sarili kong gantimpala. Ano ang ginagawa mo ng palihim? Ayoko matulog sa guest room. Gusto ko lang matulog sa kama mo. Huwag kang magpakapal. Susubukan mo pa bang halikan ako ng palihim? Halikan. Bold ka na aminin pero hindi mo pa rin binabago. Dahil ba mas mabait ako sa'yo nitong mga nakaraang araw? Kaya naglakas loob ka pa? Oo. Isang mabait na asong hindi nagsisinungaling. Pwede kang bigyan ng isang espesyal na pabuya. Matulog ka sa tabi ko. Ako faraw.
Ayaw kong umalis. Gusto mong tumira sa bahay ko? Gusto kong makita ang tatay mo. Baka hindi ka na hinahamak nitong mga nakaraang araw. Pupunta ka sa tatay ko para hamakin? Ako! Gusto kong hilingin sa tatay mo para payagan ang pagpapakasal natin. Magpakasal? Oo, Gusto mo ako? mahal ko ikaw. Alam mo ba ang tunay na kahulugan ng pagmamahal? Nagbibiro ka lang. Wala ka pa bang pagkaaso? Sino ang nagturo sa'yo? Alam ko, ang pagmamahal sa'yo hindi kailangang turuan. Ito ang likas sa akin. Binabati ko ang amo sa hindi inaasahang tagumpay. Si Guye ay kusang sumuko. 80% ng misyon ay natapos na. Posible na siya'y magbagong buhay. Inaasahan ko ang pagpapatuloy ng pagsisikap para sa huling bahagi. Kaya ikaw na ang makipag-usap sa tatay ko. Hintayin mo lang. Hintayin mo ako. Gunan Feng. Hinahamon mo ako, bumalik ka sa bahay ng yin para maggulo? Ayaw mo na mabuhay? Siyempre hindi. Mahal ko ang buhay ko. Gusto ko lang imbitahan ka. Ito ang kapalaran ng mga sumasalungat sa akin. Talagang hindi ko inakala na mapupunta sa iyo ang Gu Group. Nagulat ako sa iyo. Pwede ko pong ibigay sa inyo ang grupo. CNN lang ang gusto ko. Pero kitang-kita naman na ginamit mo lang ang anak ko bilang piraso sa laro. Nagmamagandang loob ka pa. Piraso siya sa laro. Pero kahit na nasa bingit na ako ng pagkatalo, hindi ko siya ginamit na piraso. Inalagaan ko siya. Siya ang nagdidikta sa bawat hakbang ko. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit iwanan ang buong laro. Hindi ka nagsisinungaling, nakikita ko. Karapat dapat ka na kay NN ngayon. Hindi ako tututol. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula na ako na dating mga ngaso ay naging isang hayop na sunod-sunuran kay Yin-En. Pero hindi ako nasusuklam sa pakiramdam na ito. Masaya pa nga ako. Guye, si Young Miss siya ay... Gunan Feng. Gusto mong gamitin ako para kontrolin siya? Hindi ba parang masyado kang immature? Dapat matagal ko nang ginawa ito. Kung hindi dahil sa pakikialam mo, ang posisyon ng tagapagmana dapat ay akin na. Alam mo ba kung bakit dito ako pumili? Dahil ang lugar na ito ay impyerno ni Guye. Dito ko siya iiwan. Guye. Huwag kang gumalaw dyan. Kung hindi, papatayin ko siya. Alam mo naman. Pakawalan mo siya. Basta sumunod ka lang ng maayos. Ibabalik ko ng maayos ang binibini. Ano ang ibinigay mo sa kanya?
Ito ang bagong gamot na pinag-aralan ni Gulin Chan. Pagkatapos iturok mangingimi ang mga nerbiyos, manghihina ang mga paa at kamay. Hindi magtatagal magiging isa ka na lang. Maliit at kaawa-awang bagay. Kuya. Kuya, hindi ko gusto na ikaw ay yumuko. Hindi ko kailangan na iligtas mo ako. Umalis ka na agad. Hindi ko kailangan na yumuko ka sa Gunan Feng, ang basura na ito ay yumuko. Kung hindi, hindi ka karapat-dapat maging aso ko. Iligtas. Kuya. Guye. Lumapit ka. Hahaha. Kuya. Patayin siya. Kuya. Tingnan mo kung sino ako. Tingnan mo. Ako ang fiancé mo ngayon. Hindi ako aso. Tinanggap na ako ng tatay mo. Guye, hindi mo ako pwedeng patayin. Kahit ikaw ang tagapagmana, hindi ka rin palalampasin ng tatay. Pero nagbayad sala na siya. Yeah. Ang mga nasa negosyo, marumi ang kamay at puso. Mabagsik ang mga paraan. Mag-adjust ka agad. Magpakita ka ng resulta sa akin. Sayang, hindi mo na makikita. Hindi ako magiging tao na inaasahan mo. Dahil hindi papayag ang yin-en. Magandang araw, Mr. Gu. Ang Departamento ng Pulisya ay tumanggap ng report. Ikaw ay pinaghihinalaan sa pagtatayo ng private school para mag-research ng illegal na gamot. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Naglaan ako ng matagal na panahon para turuan ka. Nasira ka lang dahil sa isang babae. Yeah. Okay ka lang? Hinayaan mo ako na mag-alala sa'yo. Talagang aso. Binibini Guer Xiaoye ay nasaktan ang lalamunan. Kailangan magpahinga ng ilang panahon bago gumaling. Huwag kang mag-alala. Hindi siya magiging pipi... Pagkagising niya, agad hinahanap ang reward sa akin. Natatakot siyang baka hindi ko bayaran. Bitawan mo. Sinasamantala mo ako, hindi ba? Bitawan mo?
sa hinaharap. Hindi na muling magkakaroon ng bangungot. Ang lugar na ikinulong ko sa iyo ng 10 taon, sinira ko. Guye. Simula ngayon, malaya ka na. Ano ang pinag-iiyakan? Gusto mo akong aliwin? Ano ang iniisip mo? Isulat mo para makita ko. Nandito na ako sa harap mo, di ba? Kailangan pa bang isipin yon? May sira ba ang utak mo? E di isipin mo hanggang mamatay ka. Mainit na pagbati sa pagtapos ng gawain ng amo. Tagumpay sa pagsupil, nawala na ang panganib. Hindi nasasaktan ni Guyesyo. Sa halip, palagi kayong ipagtatanggol. Hindi naman siya masama talaga. Siya lang ang matatag na pumili sa akin. Ang halik na ito, iba ang kahulugan at gantimpala. Ipinapahiwatig nito na gusto kita. Naalala mo ba? Ito ang pagtingin mo sa akin. Naaalala ko.